pong pagpapatuloy ang ating pong series, Real Talk, Real Walk, Mark of a True Christians. Hindi naman din ho lingid sa inyong kaalaman na ang dami na ho mga peke ngayon. Tama ba? Peking relo, peking muka. Kasi mukha natin, napepeke na, hindi mo na alam kung totoo pa yung mukhang meron yung, hindi dito, yung mga nasa labas. No? Pero, di ba, hindi natin alam. You see, kaya nakita ho natin, kung naalala ninyo, in our previous studies, tinignan natin yung kay Peter. Na-realize natin na yung pong kay Peter, napaka-importante, na naintindihan natin yung true salvation, yung yaman nito, yung tamang tugon dito, at ganun din ang resulta. No? Consistent po yan. Ngayon, last week, tikinig natin yung kay sa First John. Tama ba? Na dapat meron tayong tamang pananampalataya o right believing, yung pinaka-object ng ating pananampalataya. At gayon din kung paano ine-express yung pananampalataya na yun, na ipinapahayag yung repentance, meaning from our own self towards God. Kasi tatandaan nyo, hindi ko mo nagbago ka ng ugali, nagrepent ka na. Kailangan yun, bumalik ka sa Diyos through Jesus Christ. Kasi pwede kang magbago ng ugali na hindi ka talaga nagpunta sa Diyos. Are you following? Kaya importante yun kasi maraming tao bumait, pero hindi sila bumalik sa Diyos. In fact, they use their goodness against God. No? Ngayon, ang sumunod nakita rin natin na hindi lang yung right believing, kundi meron din po yung righteous living. Kasi imposible na hindi ka susunod sa Diyos the moment you come to know God, knowing that He is faithful, loving, that He always thinks what's best for us, and yet He is capable of accomplishing whatever He promised. No, hindi ka ba masusunod? Di ba? Kaya nga ho, kunyari sa mga mag-asawa, kaya yung mga babae hindi agad nagsasabit. Kasi hindi sila nagdududa sila sa kakayanan ng kanilang asawang lalaki kung magagawa ba niya yung mga pangako niya. Di ba? Minsan naiisip natin, puro ka naman mali-mali, puro ka lang salita. Minsan ganun Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki ganun Minsan ganun. Kaya tuloy yung babae, nagdududa kung susunod ba o hindi. But if the woman trusts the man, as in he knows na yung lalaki, when he says something, ginagawa niya at talagang may kakayanan siyang gawin because he's powerful enough to accomplish it, sigurado, susunod ka. Tama? And kaya the more we get to know God, the more we become obedient to God. Amen? Now, hindi lang yun. Nagkaroon tayo ng yung tinatawag nating hindi lang righteousness, kundi real love. Kung titingnan nyo yung pagmamahal, yan ang isa sa mga talagang palatandaan na naging Christian tayo. Ngayon po, ito po yung, kung si Pedro nagbigay ng babala, that there are so many false prophets around us, si John nagbigay rin ng babala, tingnan nyo naman, ngayon titingnan natin from Jesus Himself. Okay ba yan? O, tingnan natin ang sabi ni Jesus. Sabi niya, ayan, beware, again, tingnan, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing. Kung tingnan mo sila, para silang mga tupa. Kasi suot tupa damit tupa. Pero but inwardly are ravenous wolves. Pero sa totoo lang, ito mga lobo ito, sabi niya. You will know them. So anong ating paraan para malaman kung totoo yan? Kasi sa una, hindi mo makikita kasi mukhang tupa naman Kanya lang malalaman mo siya, sabi niya, by their fruits. Grapes are not gathered from the thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Tingnan natin yung bunga, okay? Kasi hindi mo yan, mapepeki mo yan sa simula. But habang tumatagal, magbubunga na yan. Doon mo na malalaman kung totoo yan o hindi. Are you following? Now, tuloy pa tayo. Sabi niya, a good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Kaya yung mga peke, itatapon naman yan relax ka lang, itatapon naman yan. No? Kasi sabi niya, so then you will know them by their fruits. Paano malalaman? Ulit. Paano? By their fruit. Now, listen to this. Naalala nyo, sabi ni Jesus in one of His teachings, ang ginamit niyang metaphor ay si God, the gardener, at siya yung vine. So sa Tagalog, siya yung puno. Tama? Now, kung yan ay si Jesus ang puno, ano ang bunga? Di ba? Kung ang mangga, ang puno, anong bunga? Mangga, obviously. Hindi pa pwedeng iba. Kung mansanas ang puno, anong bunga? Mansanas. Kaya ganun din, if Jesus is really in us, anong bunga?
Jesus. Tama? So how would we know? Kaya alam ni Jesus from the very beginning, nung siya po ay talagang nandito sa lupa, klaro sa kanya ang kanyang end in mind. Klaro siya that He is to save people and to make these people part of the church that He will build. Kasi the church is the body of Jesus Christ. Kaya habang lumalaki yung bunga na yan, yung church lumalakas. Nagkakaintindihan tayo. Kasi yung lumalaki yung katawan eh. Lumalaki yung katawan. Kaya everyone who claims to be of Jesus, ibig sabihin siya ay bahagi ng katawan ni Jesus Christ. Are you following? Kaya yung church ngayon is to be known as the reflection or the very reflection of Jesus. Kasi Jesus being the head and the body, yung church, yung assembly. Are you following? Kaya tingnan natin ngayon kung paano yan nagagawa. Paano natin yan maiintindihan. Kaya ang ating topic ngayong hapon is, Are you for real? Part 2. Kasi nakaraang linggo, naalala nyo, are you for real? Totoo ba yan? Parang katulad ng bata, totoo ba yan? Totoo ba yan? Parang gano'n. Kaya ito, titingnan natin, the legit Christian. Ano yung talagang legit, yung totoo? Yan. Tingnan natin. Sabi ho ni Howard Hendricks, ang ganda nung kinote ni Pastor Ricky kanina umaga, sabi niya, there is nothing as repulsive than phoniness in the spiritual realm. Sabi niya, conversely, there is nothing as magnetic as reality. Now, nung narinig ko, medyo nahirapan akong umintindi. Kasi medyo poetic yung dating, di ba? Pero papaliwanag ko sa inyo, ginawan ko rin ng translation ko, para maintindihan nating lahat. Kaya lang English din. Sabi niya, people really dislike fake behavior. When it comes to spirituality, ayaw ng tao yung fake, tama? Yung peking ugali, ganyan. On the other hand, being authentic and true is very attractive and pulls people in. Kaya marami ang nadidiskaril sa Christian life kasi ang daming peke. They claim to be Christians, pero hindi nila nakikita yung katotohanan. Sample lang ko kayo. Isa sa palatandaan ng Christian, sabi ng Bible, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Di dapat walang worry, no? Kasi yun ang topic doon, walang worry. Ang daming Christian, worry ng worry. Katuloy ba? Totoo ba yung Christian na yan? Ba't ikaw worry ka ng worry? Ganyan, di ba? Kaya pagka gusto mong hindi masira, tingnan mo yung katabi mo. Yan, walang ka-worry-worry. Napansin niyo ba? Ang sarap ng tulog niya eh. Yan ang halimbawa ng relax na buhay, di ba? Now, balik tayo ulit. Sorry, ako nagwo-worry sa'yo eh. Now, balik tayo. Tingnan nyo, maraming magsasabi, the Lord provides. Pero, nandadaya sa trabaho, di ba? Pag-isipan nyo mabuti. Nagdadaya sa eskwelahan, kaklaim nila, the Lord gives us wisdom. Pero, nangungopya. Di ba, ang lungkot nun? Para tuloy mga classmates, totoo ba yan? Nangungopya ka nga eh. Di ba? Kaya, ang lungkot na hindi lang makita yung realidad doon sa katotohanan na sinasabi ng Bible tungkol sa Christians. Okay po? Kasi nga, ang problema nila, hindi ka pa nila kilala. Apakasa sa katabi mo, buti na lang, totoo ka. Parang hindi nyo masabi, no? Parang biglang, totoo kang fake. Naniniwala akong hindi kayo ganyan. Naniniwala akong totoo kayo. Kaya balikan natin, ha? Kaya nga, are you for real? Okay, part 2, the legit Christian. Now, tatlong truths na dapat natin maintindihan. The real talk, total, yan naman natin series. Who we say Jesus is. The real thing, di ba? Yung mindset natin. What we set our minds on. Saan natin nakatuon yung isip natin. Kasi yung Christians, pare-pareho yan, meron isa lang tinitingnan na kaisipan. Then the real walk, how we live our lives. Paano natin ito ipinamumuhay? Kasi Christianity is so practical na ito ay makikita natin, may pamumuhay natin. No? Kaya tingnan ho natin isa-isa. Real talk. Kaya anong ibig sabihin yan? Who we say Jesus is. Now, tingnan niyo po, dito po yung pivotal part na nangyayari na doon na sila sa Caesarea Philippi. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi,
He was asking the disciples, who do people say that the Son of Man is? Di ba? Sino ba ako sa tingin ng mga tao? Now, you need to understand, yung Caesarea Philippi, ito po yung bayan na parang in-offer nila kay Julius Caesar where they claim to be God. It's a very paganic place. Ano po, talagang sobra silang idolatrous. In fact, ang kanilang Diyos-Diyosan na sinasamba dyan ay yung tinataglang panyas, yung mga pan. Yung parang si Peter Pan. Ganyan, naalala nyo? Yung kalahati ay, yon. Naintindihan niyo? So, ibig sabihin, ito yung kanilang sinasamba. And yet, in this particular place, tinatanong niya, ano ang tingin ng tao tungkol sa akin? So, ang liwanag dito, at doon din sa lugar na yon, doon siya gumawa ng himala na nakakita yung bulag. Okay po? Now, sabi niya, sino sila? Sa tingin nila, sino ako? Ito yung sagot nila. Sabi ng iba, ikaw daw po si John the Baptist, yung iba naman Elijah, yung iba naman Jeremiah, at iba naman one of the prophets. So sa madaling salita, John the Baptist. Sino ba si John the Baptist? Kasi si John the Baptist, siya yung supposedly forerunner ng darating na Christ, yung magliligtas. Siya yung magsisimula at maghahanda ng daan. And that this guy is willing to die for his faith. Ngayon sa Matthew 14, napagkamalan talaga si Jesus na siya yung John the Baptist na nabuhay magmuli. Kasi pinatay ni Herodes pinugutan ng ulo si John the Baptist biglang nakita niya si Jesus, nagpe-perform ng miracles, nagpe-preach. Sabi niya, siguro nabuhay siya magmuli. So they thought na siya yung si John the Baptist. Yung iba naman Elijah, kasi iniisip nila si Elijah will one day, ganun din, magpe-prepara din ng daan para kay Jesus who will be coming. Yung Messiah na ina-expect nila, kaya mababasa yun sa Malakay 4:5, na darating muna yung katulad ni Elijah who will restore the family at yun, darating ngayon ang Panginoong Diyos. Nakuha ninyo? Kaya nakadikit yan doon. Ngayon si Jeremiah naman, bagamat yung second Maccabees at saka Esdras hindi kasama sa Bible, kasi yan ay sinulat sa Greek, no? Parang hindi yan kasama sa Old Testament ng Hudyo. So dahil yan po ay parang literature na parang bahagi ng mga naging karanasan ng mga Hudyo during the Hellenist period, sinasabi nila si Jeremiah will come to prepare the way also of the coming Christ. So ano napansin nyo? Every one of them, not necessarily lahat, but almost every one of them, they think of Jesus as forerunner. Siya yung magpiprepare ng pagdating ng Diyos. Kaya ang tingin ng iba, one of the prophets. Now, hindi lahat ng tao maganda ang tingin kay Jesus. Hindi lahat ng tao. Noong mga panahon na yun, may iba, ang tingin lang kay Jesus, isang karpintero, anak ni Jose, isang makasalanan, naalala niyo yung bulag, sabi niya, don't you know that he's the sinner? Sabi niya, isang illegitimate child, at ang tingin nila, demonyo, iba naman, baliw, iba naman, fool and the object of contempt and scorn, talagang kinamumuhian. Ang tingin ng iba sa kanila, maging kanyang half-brothers. Kasi may kapatid si Jesus Yung mga half-brothers niya, sa John 7, makikita niyo yan, sabi niya, pasikat ka lang Nasusundan po ninyo? So iba-ibang pananaw lang kay Jesus. Ngayon, magugulat po kayo. Ngayon, maraming mga religious groups, they claim also to be Christians, pero tingnan niyo yung pananaw nila kay Jesus. May papakita ko sa inyo. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong grupo yan. Ito, nabasa ko sa kanilang mga literature. Si Mark, the archangel, si Jesus. And no other than, only begotten Son of God. Now, Jesus Christ. Yun ang kanilang tingin. Siya si Mark, archangel, sabi niya. Si Jesus, our elder brother, was begotten in the flesh by the same character that was in the Garden of Eden. Kapareho lang siya ni Adan. And who is our Father in heaven? Ito nakakatawa. Nasa aklat nila to nasa journal nila. That Lucifer, the son of the morning, is our elder brother. Magkapatid si Jesus at si Lucifer. Naintindihan niyo? And the brother of Jesus, sabi niya, tapos ito pa mabigat. He was married at Cana of Galilee and had many wives, including Mary and Martha. Pero pati si Martha, ginawang asawa. Tapos sabi niya, and also children. And Jesus was the first baby born to God in heaven when God in a physical body had sexual intercourse with Mary, his own daughter. Sabi niya, he is the spirit of brother of Lucifer. Yan, nasa kanilang mga journals yan, and yet they claim to be Christians. Nasusundan niyo iba-ibang grupo. Now, ito naman ang isang tingin nila. Jesus was no more than mortal, whom their God favored.
and made an example to the Israelites. They are unbelievers who say God is Messiah, Mary's son. Jesus was a prophet, but he was not crucified on a cross. Hindi daw siya namatay. He will return, but he is not God. Yun ang kanilang claim. Yung isa naman, Jesus is just one of millions of gods. Yan isang pananampalataya. Ganin na ng ibang grupo. Are you following? Now, ito ang tanong na malaki. Kayo, sino si Jesus sa inyo? Kasi madali yung, si Jesus, ganito, ganito. Pero tayo, sino si Jesus sa atin? Kasi importante yun. Importante nating maintindihan sino si Jesus sa atin. Now, para maintindihan niyo pa ito, ang mga Jewish writings, mas malala. Itong Jewish writings. Detailed Jews are to live their lives, has the following things to say about Jesus. She who was descendant of princes and governors played the harlot with carpenters. Lupit, no? Miriam, Mary, the hairdresser, had sexual relations with many men. Kaya tingin lang kay Mary, prostitute. Jesus was executed because he practiced sorcery. Sa Sanhedrin yan, Jesus is the hell being boiled, not boiled in hot excrement. The Jewish encyclopedia pictures Jesus as blind in one eye and lame in one foot. Ganun ang tingin nila kay Jesus. Grabe, no? Hello? Now, gusto ko maintindihan nyo to kasi yan po ay naglipa na sa ating paligid. Kaya nga, when Pastor Ricky sabi niya, when he researched about yung mga different views ng tao about Jesus at present time, ano sabi niya? Real person but was not God. Great teacher, nothing more. Jesus was a wise man and prophet who performed miracles and healed many. Jesus was a holy man, a wise teacher, and one of many gods. Ang lungkot, ano? Kaya itong tanong ni Jesus. Okay, enough for what people will say about me. Hindi yun importante. Ang importante ngayon na ito. Ikaw, anong tingin mo sa akin? Tanong mo sa katabi mo. Ikaw, anong tingin mo kay Jesus? Be honest. Anong tingin mo kay Jesus? Huwag theoretical. Gusto kong maintindihan mo, anong talaga tingin mo kay Jesus? Hello? Okay na tayo? Sabi niya, ayaw po makipag-usap. Sabi niya, ganun lang. Hindi, okay lang gisingin, walang problema. Para alam niya nasa service siya. Okay, doon din sa mga nanonood. Now, ganun din ang tinanong niya kay Peter. But who do you say that I am? Anong tingin mo sa akin? Ikaw, personally. Kaya ang Christian life, personal to eh. It must be personal. Hindi yung pag sumama ka na dito, okay ka na. Kasi parang ganito yan, kahit ilang beses kang pumunta rito sa CCF, kahit lagi ka nandito, it will never make you a Christian. Unless you realize who Jesus is to you. And hindi lang yung basta your realization of who Jesus is, but you have the right perspective of who Jesus is. Kasi hindi yung sapat yung idea mo lamang, kundi ano yung tamang idea supposedly para tungkol kay Jesus. Kasi sabi niya ganoon, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Sobrang buong buo. Bakit? Anong ibig sabihin nun? When you say He is the Christ, ito po yung sinasabing, you are the Messiah. You are sent by God. It is you whom God promised who will deliver Israel from the hands of our enemies. Ikaw yung inaasahan namin who will deliver us from our sins. You are the Christ. So in other words, you and I must come to that point. Now, you are my Christ. You are the only one who can deliver me from my problem. You can deliver me from my sin. Who can deliver me from the power of the enemy. Di ba? You are the Christ. Ikaw yung nakikilala ko. Wala na akong ibang aasahan. Now, itinuloy niya pa, the Son of the living God. And you know, whenever you mention the Son of the living God, similar to Daniel chapter 7, verse 13, they were expecting for the Son of Man to come. And sabi ganon, they understood that the title Son of the living God implied that person was God Himself. Kapag binasa niyo yung Isaiah 48, sabi niya, I myself will deliver you. Walang iba. No one else can save us but God Himself. Ngayon, pag sinabi mo, you are the Son. I recognize you now as my Savior. I recognize you as my Lord. Are you following? Now, bakit importante yan? Kasi nga, hindi pwede na sabihin mo lang, you're a great man. Kasi,
Hindi yan ang option natin. Ang option natin, kasi kung si Jesus hindi Diyos, at sinaangkin niyang siya'y Diyos, anong tingin natin sa Kanya? Ulitin ko imagine niyo ako, hindi Diyos. Tapos inangking ako'y Diyos. Anong tingin sa akin? Ha? Sobra ka, ang lakas. Oo nga po. Isa, baliw yan. Pangalawa, sinungaling yan. Pero doon sa mga sobrang bilib sa akin, ikaw nga ang anak ng Diyos. At ikaw ang tagapagligtas. Mukha kang Buddha. Naintindihan niyo yung sabihin? Hindi, sa totoo lang. Kaya may mga ilan, pag sinabi lang sa'yo anak ng Diyos at walang makakaligtas, hindi dadaan sa Kanya, may naniniwala. Kakala nyo walang maniniwala, may maniniwala din. Pag sobrang manghang-mangha sila at akala na totoong-totoo yung inaangkin ng tao, pwede kang maniwala. But what God is saying is this, wala kang ganung option kasi dapat yan, kapag yung taong yan umaangkin na siya'y Diyos at hindi naman, tama si Ate Raquel, sinungaling ka. Kung sinungaling ka, hindi ka mabuting tao. You can never be a moral teacher, you can never be a good person kasi manloloko ka eh. You will bring people to hell. Are you following? O yun, budol ka eh. Tama ba? Tingnan niyo, parang nagkikwentuhan lang tayo dito, no? Ang saya-saya. Di ba? Nakuha ninyo ibig sabihin? Kasi yun ang importante. Kaya, wow! Kaya tingnan natin. Sabi ni Jesus, itong amazing part. This is about Christianity. Sabi niya, Jesus said to him, pinagpala ka, alam mo, Simon. Bakit? Simon Bar-Jonah, sabi niya, because flesh and blood did not reveal this to you. My Father who is in heaven. Now listen to this. Itong salita to, napaka-importante. This shows us na yung Christian life is something supernatural. Hindi ito na-analyze, hindi ito pinag-isipan na, wow, it is so logical that you are the Christ. No, no, no. It was revealed to us by our Father. Sabi niya, my Father, sabi ni Jesus, revealed it to you. Kaya blessed ka. Hindi ito something na ang talino mo kasi kaya nakuha mo eh. Ang talino mo kaya naintindihan mo eh. Kaya nga itong tatandaan natin. Unless we really admit ourselves that we cannot know God by our own strength and wisdom, hindi natin makikilala si God. Habang mayabang tayo, nasasabi natin, babasahin ko lang yan, makikilala ko si God. Hindi yan totoo. Kailangan tayong dumating sa punto na aminin natin, Lord, supernatural to. Hindi namin to kaya on our own. Hindi ka namin makikilala unless you reveal yourself to us. Kaya nga sabi ni Jesus, tinan niyo sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last days. Bakit? Remember, multitudes of people were following Jesus. But when Jesus began to tell them, uy, kailangan yung kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Grabe naman yan. Cannibalism naman yan. Diba? Pero pag inisip mo mabuti, he was describing what faith is. Ang faith, parang pagkain ng aking laman at pag-inom ng aking dugo. Bakit? It affects you. Kaya yung faith na walang epekto sa atin, fake yun. Kasi ang totoong faith, naapektuhan ka. Tingnan ninyo, naalala ko na sa Turkey kami one time, sabi nung kasama namin, grabe amoy nila, ha? Amoy tupa. Sabi ko kasi, yung kinakain mo, nagiging isa na kayo. Tama ba? Pag kinain yan, magiging kabahagi na ng katawan mo yan eh. Kasi sabi niya, kaya wag ho tayo magmalaki. Kasi baka sa kanila, amoy tupa sila. Dahil yung kinakain na madalas. Tayo, amoy baboy. Hello? Ayaw man nating aminin, yun ang amoy natin minsan eh. Yung iba naman, amoy gulay, kasi vegetarian. Kaya, hawig sa kambing. Hindi, kasi kinakain natin eh. Pansinin ninyo, yung ibang mga lahi na ang pagkain na talaga maamoy, iba eh. Sabi ko sa kanila, hindi ba kayo, ito walang galang lang, sabi ko, hindi ba kayo nasasangsangan sa amoy nyo? Hindi, yan ang mabango. Yung amoy sibuyas, ang bango niyan. Nakakaakit siya, ganun. Sa atin, hindi tayo sanay, di ba? Sa kanila, masangsang yung amoy bulaklak. Pag amoy bulaklak ka, hindi ka mabango. Kaya sa kanila, hinahanap nila yung maanggo. Nakuha ninyo yung sabihin? Kaya, iba-iba kasi kung ano yung nating biases. Pero isang bagay yung tiyak ako, yung kinain mo at ikaw, magiging isa. And that is exactly what it means to be in faith in Jesus. Para mo siyang kinain na you become one. Therefore, if anyone is in Christ, he is
a new creation. It's something supernatural. It's divine. Kaya sabi ni Peter, we share in His divine nature. Nagkakaintindihan po? Kaya kung inaakala natin, magiging Christian tayo dahil yung magulang natin Christian, dahil yung mga kamag-anak natin Christian, dahil lumaki tayo sa Christian church, kung pumasok tayo sa Christian school, Christian tayo. Hindi. There must be a supernatural unity between God and us, where we share His divine nature. Kaya unless the Lord reveals Himself to us, kahit sa normal na kaisipan, gusto niyong maging kaibigan si Presidente Bongbong? Hindi naman kayo pwedeng pumunta sa kanya. Hi, Pres. I want you to be my friend. Hindi naman. Baka hindi ka pa nga makalapit dahil ang daming gwardya niyan. Unless He Himself will take the initiative and say, I notice you're always looking at me and you're always following me. You see, can I be your friend? O, di ba? Bilang, siya yung nag-alok ng friendship Tama ba? Hello? Hindi tayong pwedeng mag-take ng initiative. Ganun din sa Diyos. Unang-una, we cannot know God because so infinite. It is beyond our capacity to know Him. Kaya unless He gives us the capacity, we will never know Him. Tingnan yung sabi ni Jesus. All things have been handed over to me by my Father. Lahat binigyan sa akin ng tatay ko. And no one knows the Son except the Father. Why? Because if He is God, then no one has the capability to know Him. Because He is God. He is infinite. Only the one who is also God, who has infinite knowledge. Tama ba? Kaya sabi niya, only the Father knows the Son. Di ba? Now, nor does anyone know the Father except the Son. Hindi mo rin makikilala yung tatay kasi Diyos nga siya Parang it takes one to know one. Di ba? Ginagamit natin yan sa yung magnanakaw, nalalaman niyo kapwa magnanakaw, kasi pareho sila magnanakaw. Tama? Nasusundan niyo po ako? O pinaniniginipan niyo na? O, ulit tayo Ang sabi gano'n, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Kumbaga, kung ipapakilala ni Jesus, yung tatay niya sa atin, that's the only way for us to know Him. Kaya nga, mapalad ka, Peter. Out of so many billion people, you came to know God. You came to know me. Imagine you are the Christ, the Son of the living God. Sa dami ng tao. Ibig sabihin nyo, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, alam nyo bang ilang population natin? 7.8 billion. Grabe, no? And sino dito mga more than 65 years old? Huwag ko kayo mahiya. Kita naman sa mukha. Joke lang. Hindi halata, Renato, 70 ka na ba? Hindi halata Okay. So, alam nyo ba, sabi nila, ang nakakaabot lang ng 65 years old, 8% lang. May nagsabi nila, 8% lang. Tapos inisip ko, grabe. Ilan kaya ang Christian na talagang, yung Christian na hindi lang sa pangalan, kundi yung talagang naka-encounter kay Jesus. And if you are one of them, you're so blessed. Kaya nga sabi ni Lord, mapalad ka, Peter, out of so many people. Most of them, they saw me as John the Baptist, Elijah. But you saw me as I am. Andyan po tayo. Alam niyo ba gaano ka-importante yun? Can you imagine? Kung talagang kilala mo si Jesus as God, as your Savior, anong kakatakutan mo sa lupa? Naisip ko kanina si Gerald, sabi ko, Lord, wala nang kinabukasan yun At walang makakapagbago doon. Ikulong mo yun. Paglabas doon, baka mas masahol pa Pero nung nakilala niya kayo, at ipinakilala niyo yung sarili niyo, nagkaroon ng saysayang buhay niya. Nakapagtapos siya sa pag-aaral. O bagamat nagkamali siya, nakakapag-drive siya ng kotse bilang grab driver. Di ba ang blessing nun? Kaya bigla ako naisip yun, sabi ko, kung ako rin po, Panginoon, naalala ko, nakarasang mag-dyaryo bote, mag-tricycle driver. Ano kayang kinabukasan ko kung di ako nakilala ni Jesus? Sa totoo lang, kilala ako ni Jesus. Kung hindi ko siya nakilala, pag-isipan niyo mabuti. Now, tanong yung katabi mo, ikaw kaya, ano kaya buhay mo kung hindi mo nakilala si Jesus? Tanong mo. Sabi nung isang katabi, hindi ko nga siya kilala kaya pala ganyan ang buhay mo
kung ano yung ibig sabihin? Paano kaya? Kaya ako sobrang thankful ako sa Diyos. Nagkaroon ng sense yung buhay. Dahil nakilala na si Jesus. Tingnan nyo, kahit anong tagumpay mo sa lupa, sa mata ng tao, alam mo kung gaano ka-empty ang buhay mo. Alam mo, kahit na yung iba ng babae, alam mo rin deep within you, so empty. Di ba? Kaya nga yung iba, sabi niya, ayoko na si Alma, si Lorna naman. Ayoko na si Lorna, si Pe naman. Ayoko na si Pe, si Maria naman. Ba't ganun? Wala pa rin, empty pa rin. Si Mario naman, pero wala pa rin, still empty. Nagpalit na lahat, naging Mario na, wala pa din, still empty. Bakit? Yung iba sabi niya, pag ako naging mayaman, pagdating doon, bakit ganun? Nabibili ko yung gusto ko, pero at the end of the day, I still feel so empty. Parang walang nangyayari. Yung iba isip nila, pag nagumwapo ako, nagpaayos ng ilong, nagpaayos ng kilay, tinato na lang. Sabi niya, ba't ganun? Parang wala pa rin. Parang same pa rin yung pakiramdam. At first, yes, I'm excited, pero after a while, wala na. Wala na nakapansin na tumangos ang ilong ko. Dahil bakit? Kasi inayos lang siya, eventually, maiisip pa rin nila, alam mo, nagbago ka, ano? Iba na itsura mo ngayon. Pero, wala kang magagawa. Tatanda at tatanda ka pa rin. At kahit anong ayos niyan, babalik pa rin ulit sa kulubot. And you will feel so empty. Are you following? Kaya sabi ng Lord, ito ang totoong blessing. That I am eternal and revealing myself to you. And my Father revealed it to you. You're so blessed, Simon Barjona. Sa totoo lang, naintindihan ba talaga ni Simon yung sinasabi niya? Alam niyo bang sa totoo lang, hindi niya rin naintindihan lahat ng lubos na lubos yun. At first, yes, the Lord revealed it to him, pero hindi niya lubos na naintindihan yun. Paano ko nalaman? Mamaya, abangan ninyo, kaya huwag kayo matutulog. Pero dito muna tayo kay Jesus. Ano ba talaga si Jesus? Now that He revealed Himself to them, alam niyo bang He kept on telling them about this, that He declared Himself to be God. Kaya mismo si Jesus telling people that He is the Lord. Kasi sabi nga before Abraham was born, look at the words, I am. Bakit importante yon? Kasi sabi ni Jesus sa verse 24, kung may Bible kayo, wala akong slide dyan, sabi niya rito, therefore I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Hanggat hindi mo ako nakikilalang ako yung I am of the Old Testament, you will still die in your sins. Grabe no? Si Jesus nagsabi nun. Importante yun. Eh ngayon nga ho, may mga ilan nagtuturo, pinag-aaway yung I am ng Old Testament kay Jesus eh. Sabihin nila, yung I am noon, yung Yahweh, masama yun. Itong si Jesus ang iba, babait, kaya magkaaway. Hindi na intindihan. Iisa lang yan. Parang sinasabi, kahit minsan isip natin, ba't pag nagbabasa kayong Bible, parang ang sama-sama nung Diyos nung nakaraan. Hindi totoo yun, napakabait niya. Kung alam niyo lang, yung timeline ng pagsusulat niyan, mahaba. Ilang libong taon yon. Kapag sinabi Lord, huhusgahan mo ang bayan na ito, sila yung lulupigin mo. Ang tagal ng inintay ng Diyos, 400 years. Kaya lang yung New Testament, ang bilis. Napansin niyo ba? Kaya lang minsan pag binabasa natin, kala natin ang bilis kasi nakaupo lang tayo. Ay grabe, pinapatay ng Lord lahat. Ay grabe. Ang tagal ng inintay ng Lord. Huwag ka naman magmadali. Di mo ba napansin? Hindi kanya agad pinatay? Pag-isipan niyo mabuti. Sa New Testament, nagsinungaling lang si Ananias sa Sapphira, pinatay agad. O bakit ganun? Yun, mabilis yun. Nagkakaintindihan? Tanungin katabi mo, ilang beses ka na nagsinungaling? Ba't buhay ka pa? O pag-isipan niyo mabuti. Then you will see, God is a very patient God. Sabi nga niya, He does not, parang He's still waiting for everyone to come to repentance. Kung bakit? Kasi He does not want anyone to die wicked. He wants everyone as much as possible to be saved. Are you following? Kaya yung Diyos ng Old Testament tsaka yung ngayon, hindi magkaaway yan. Iisa nga lang yan kasi unless you know me as I am, you will still be in your sins. Balik tayo. Kasi sabi niya, I and the Father are one. Kasi sa Revelation, I am the Alpha and the Omega, who is and was and who is to come, the Almighty. And in fact, if you read further, sa verse 17, sabi niya naman, I am the Alpha and the Omega. Sabi niya, I have the keys of heaven and Hades. Di ba sabi niya, I was once dead, now I am alive. So he's referring to himself, si Jesus. Now, balik tayo dito.
Jesus accepted worship. Kasi kung naalala nyo, kapag si Peter, may lumuhod sa kanya, naalala si Cornelius, lumuhod. Ay, hindi, tayo ka, tao lang ako. Tapos naalala nyo yung angel, nagpakita kay John, tapos lumuhod si John, sabi niya, tayo ka, tao lang ako. I'm just your fellow servant. Maging angel yan, maging si Peter yan. Kaya hindi nila tatanggapin kasi alam nila, walang ibang yuyukuran kundi ang Diyos. But si Jesus, pagluhod ng tao, hindi siya sabi, oy, tumayo ka lang, tao lang ako. Hindi. He accept the worship. Kasi he really knew that he is God. Are you following? Now, ito pa. Ito naman, ano naman ang sinasabi ng mga disciples tungkol kay Jesus? Sabi ni John, mababasa niyo yan sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Alam niyo yung word na, in the beginning, yung Greek word dyan, ginagamit lang yan sa divine, sa deity. And yet, sinabi niya, ginamit niya kay Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word became flesh and dwelt among us. Now, if you read further, sabi niya, law came to Moses, but grace and truth came from Jesus Christ. Are you following? Andiyan pa kayo? Okay, good. Now, John 20, Thomas answered and said, Lord and my God. Hindi yun nagulat siya. Nakita siya, hi, my Lord and my God. Uy, di ba yung iba sa atin, ganyan parang out of expression, di ba? Hi, buntot ng, kung ano, di ba? Pero hindi yun ganun. It was really an acknowledgement, Lord, you are my Lord and my God. Nakuha ninyo? Tapos ito pa, sa sulat niya, shepherd, the church of God, which He purchased with His own blood. Kaninong church? Church of God. Sino yung bumili? He purchased with His own blood. Who died on the cross? Nakuha niyo? Okay. Then Titus stood, looking at the blessed hope and appearing of glory of our great God and Savior. Referring to whom? Jesus Christ. Now, ano pa? Yung mismong kanyang sacrifice, nagpapakitang siya nga ay Diyos. Kasi bakit? Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins. And not for us only, but also for those of the whole world. Now, kung babalikan ninyo, naalala niyo sa Mark, pinatatawad ka niya. Sabi niya, just for you to know that the Son of Man has the authority to forgive sin. Now, isipin niyo to. Halimbawa, nakalimutan ko yung pangalan mo ulit. Tom. Si Tom. Halimbawa si Tom. Nagkasala sa akin. Tapos sabi ni Renato, pinatatawad ka niya. Pero wala siyang sinabi sa akin. Hindi kami nag-usap ni Renato. Siya lang nagsasabi, pinatatawad na kita. Bakit? Ikaw ba may utang kay Renato? Ha? Anong karapatan ni Renato? Patawarin ka. Ikaw may utang sa akin. Nakuha niyo? Wala kang karapatan na magpatawad kung hindi naman ikaw ang pinagkakasalaan o pinagkakautangan. Tama? For Jesus to say, your sins are forgiven, ano siya sabi niya? Sa akin ka nagkasala, kaya I am forgiving you. Nasusundan ninyo? Kaya nga sabi ng mga Pariseyo, ano siya? Diyos? Diyos lang ang may karapatan magpatawad. Tama. Siya lang ang karapatan magpatawad kasi siya yung Diyos. Ngayon, mga tao ngayon, nagpapadyos-diyosan din humingi ng tawad yung tao. Patawarin niyo po ako, nagnakaw po ako ng kambing. Sige, magdasal ka ng ganito, ha? Tapos, sasabihin, pwede ko pong doblehin. Bakit? Meron pa po yung anak yung kambing, hindi ko nakuha. Kaya tuloy, niloloko natin ang sarili natin. Di ba? Hindi ganun. Kasi kung naintindihan mo yan, nakiintindihan mo si Jesus. Now, balik tayo dito. Kaya naman, sabi niya, I also say to you that you are Peter. Wow! Now, this is the journey. Now that you personally recognize who Jesus is, ano sabi niya? I also say to you that you are Peter. Ibig sabihin, rock. And upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Sabi niya, tingnan yung laro ng words ni Jesus. You are rock, and upon this rock, I will build my church. So, yung Christianity, bagamat ito po ay personal, ito rin po ay corporate. Kasi the moment you understand that you are now with Jesus, now you are now being part of my body because that's what I will build. I will build the church. Nagkakaintindihan? Kaya hindi ka pwedeng soloistang Christian.
Kaya you say, Christian ako, pero you don't belong to any local body. Niloloko mo yung sarili mo. You're not even involved to a local body. Bakit? How can you exercise love kung hindi ka nakasama sa isang local body? Hindi niyo ba napansin kaya naaasar tayo minsan sumama sa D-group? Kasi nakikita mo lahat ng kalokohan ng maraming tao dyan. Parang chismosa sila. Lagi na pinag-uusapan. Mga hipokrito sila. Kaya nga makikita mo, kaya pala inutos ng Diyos, mahalin ko sila. Kasi mga chismosa sila. Mga hipokrito sila. Ang hirap mahalin. Pati pagkainan, ang tatakaw nila. Hindi sila nagtitira. Tapos ang iingay nila, tapos pag ako nagtuturo, tulog sila. Pag-isipan nyo, doon nyo lang malalaman ng pag-ibig. Tingnan nyo, maraming kinasal, lito sa pag-ibig. Di ba? Nangangako, wala na akong ibang iibigin pa, kundi ikaw. Eh nung nakilala niya na, yung napangasawa niya, bungangera pala to. Mabuti pa yung sekretarya ko. Magalang. O doon, matetest na yung totoong pag-ibig. Doon mo na maintindihan, yung pag-ibig ko pala, damdamin lang. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, desisyon. Kaya nga pwede mong mahalin, pati kaaway mo. Because you made up your mind. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, mamahalin ko to dahil yun ang totoong kapangyarihan ng Diyos. Huwad ako kung hindi ko yan mamamahal. Kaya maraming mga tao, they are not involved with the church. At akala nila Christian sila and yet they hate everybody and bring judgment to everybody and saying, mga huwad sila. Naintindihan niyo po? Now, kaya nalilito naman sila dito, sino ba dito yung rock? Sino yung foundation? We know that Jesus Christ is the foundation. Paul himself said that. Para makita lang natin, para makipakita ko sa inyo. Ano sabi niya? To the grace of God which was given to me like a wise master builder, I laid a foundation and others is building on it, but each man must be careful on how he builds on it, for no one can lay a foundation other than the one which is laid. Ano yun? Jesus Christ. The very cornerstone. Si Jesus Christ, walang iba. So, anong ibig sabihin nun? Upon this rock, Peter, I will build my church. Ang sinasabi ni Jesus ganito, ikaw, Peter, yung sinabi mo, yung pagkakakilala mo sa akin, ikaw ngayon ang kauna-unahang membro nitong assembling gagawin ko. Yung mga tulad mo, yan yung assembling gagawin ko. It is the confession that you understood about me, being the cornerstone. Kaya ikaw din ang magpapasimula para ikalat ang mensahe na yan upang malaman nila na ang bawat bahagi ng iglesia na to, hindi ko sinasabing kailangan CCF-er, kundi kahit nasa CCF ka, kung hindi mo talaga nakikilalang si Jesus as the Christ, the Son of the living God, na ang buhay mo nakatalaga sa Kanya, hindi ka pa rin bahagi ng church. Nagkakanindihan tayo. It's not the institution. It is the reality that you're part of the body of Christ. Kaya nga ito sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo ha, para maintindihan natin. Kaya ito sinasabi niya. Tingnan nyo. So then you are no longer strangers and aliens, but you are what? Fellow citizens with the saints and are of God's household. Bahagi ka na sa pamilya ng Diyos. Having built on what? On the foundation of the apostles and the prophets. Christ Jesus Himself being the cornerstone. Kaya nga yung mensahe ni Peter sa Acts chapter 2, he was the first one who gave the message of Christianity and 3,000 were added to the church. Because they realized who Jesus is. Kaya ang message niya, sabi niya, you did not know Jesus, you killed Jesus, but now you know that He was raised by God and He is the Savior whom God promised. Kaya yung mga tao nanumbalik, repent. Ibig sabihin, manumbalik ka sa tamang pagkilala kay Jesus and be baptized and your sins will be forgiven. Ano ibig sabihin ng baptized? Cover up yourself. Be transformed with the likeness of Jesus. Yung changing of color, ikaw na yan. That's your new being. Nagkakaintindihan po? Kaya sabi ng Panginoon, eto yun. Kaya huwag kang malito. Kaya nga, ito ang journey ng Christian life para maintindihan nating lahat. Okay, sabi niya, blessed are you, Simon Bar-Jonah. I also say to you that you are Peter. Alam mo ba? Ganyan-ganyan na sinabi ni Jesus nung nakita sila sa sa John, nung nakita sila ni Peter. Sabi niya, tinitigan niya ng gusto si Peter. You are Simon, son of Jonah, or Bar-Jonah, or son of John. You shall be called Cephas, or Peter, the rock. Ano ibig sabihin nun?
Yan ang journey ng Christian life. One, you are like a reed. You're dead in your trespasses and sins. Nadadala ka lang kung saan dali ng hangin. Para kang tambo. Nakuha niyo? You're son of John. Ibig sabihin, para kang kalapate. Bata pa lang. Learning how to fly. Walang stability. Lilipat. Walang direksyon. But the moment you understand that you belong to me, bigla kang magiging Pedro, magiging rock, matibay, stable, may direksyon pag ibinato. Nagkakanilan tayo. Teka, Lord, hindi niyo ba alam na i-deny ka niyan 3 times? Hindi mo ba alam, i-rebuke ka na ni Paul? Hindi mo ba alam yan, Lord Jesus? Alam ko. Nakita pa lang kayo. Sinasabi mo na kung ano magiging siya. Yan ang Christian life. Kasi sinasabi ko sa iyo, now that you're Christian, I know you who you are. You are a new creation. Lord, alam niyo bang, marami pa akong pagkakamaling magagawa? Alam ko. Kaya nga, babayaran ko lahat yun eh. Kaya nga mapapako sa krus. Kaya nga may ibibigay kang banal na Espiritu sa iyo para one day you will become like me. Kaya huwag kang ma-discourage, parang hindi mo pa nakikita because that's a real journey. You become part of the church, then kaya sabi ng Lord, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kasi hindi mo magagawa yan away from the other parts of the body kasi we need to work together so we can fulfill the law of Christ. Andyan pa kayo? Kaya nga, pansin niyo po, lagi natin binabanggit, kailangan natin makakonect. Kailangan tayong mag-connect. Di ba? Kaya sasabi natin, hindi pa pwedeng, ayoko niya, mahiya ako kasi, hindi mo naintindihan. Akala ko ba kay Kristo ka na? Dapat wala ka, pwede bang mahiya yung kanang kamay sa kaliwa? Nahiya ako kasi may peklat ako sa kanan eh. Sabi ng kaliwa, huwag mo intindihan yan, isang katawan lang tayo. Di ba? Nagsisilbihan tayo. Nakuha ninyo? Kaya yung mga mapangutya ng kapwa, baka hindi talaga part ng katawan yan. Kasi sabi yung, may peklat ka, hindi ka sali dito. Di ba? Hindi, magkaisa lang katawan tayo eh. Alam, magsuntukan kayo. Kaya mag-google kayo mga Christian, nagsasabi, away silang away, baka hindi sila part ng katawan. Baka kuto sila, inaaway yung kamay. Inaaway yung ulo. O kaya lamok, na kinakagat-kagat. Di ba? Kasi kung tayo magkabahagi ng kamay, tinan nyo ang epekto. Pag nangati ang kaliwa ko, ano epekto ng kanan? Kakamuti ng kaliwa. Sabi niya, huwag ka nang mangati, andito ako. Hindi ba siya nagsasalita, pero nagkakaintindihan sila. Are you following? Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sige na, tulog ka lang. That's the essence of the body. Kaya hindi natin ma-appreciate minsan because we're not connecting. We're not connecting because if we're part of Jesus, we will connect. Are you following? And look at the authority. Kaya alam mong si Jesus, tinutukoy niya sa church. Hindi yung tao, hindi yung ano. Ito sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Then he warned his disciples that they should not tell one that he was the Christ. At that time, huwag niyo muna ipagsasabi, you're not yet ready. Now, bakit? Tingnan niyo I'm giving you this authority. Binding and loosing. Napansin niyo ba yan? Kasi siya yung unang membro ng church. Paano ko nalaman? Pagdating sa Matthew 18, kapag yung tao nagkasala at hindi niya tinatanggap yung kasalanan niya, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, baka hindi yan tatawag ng Christian. Let him be as you as a Gentile and a tax collector. I truly say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. You see the authority of the church? Grabe, no? Parang, wow. They declare, they have this authority to recognize those who are part of the body of Christ. Okay tayo? Andyan pa kayo? Hello? Now, good. So, balikan tayo dyan. Kaya ulitin ko, ano ang real talk? Ito yung dapat nating pinangahawakang truth. We declare Jesus as Savior, Lord, King, and Master of our lives. And if our Master tells us to be part of the body, then let's be part of the body. Okay tayo dyan? Huwag natin isipin, nahihiya ako kasi wala ako alam sa Bible Kaya nga tayo sasama sa connect, para mag-connect tayo, para matuto tayong pare-pareho sa Bible. Tama ba? Wala akong oras Ano mas mahalaga sa iyo? Yung oras mo o yung relasyon natin kay Jesus? Pag-isipan niyo mabuti. If you know that He is your Christ, your Savior, all other priorities are secondary to Jesus. Amen? Parang malungkot kayo. Sabi?
Di ba? Sa totoo lang. Kaya maging mag-boyfriend ka, mag-asawa ka. Now, imagine nyo to, no? Meron pong isang Iranian who became a Christian. Then he went to England, kasi papatayin siya, i-execute siya. Pagdating sa England, pagdating sa immigration, sabi niya, okay, bibigyan kita ng Bible quiz kung totoo ka. You have to answer correctly 150 questions. If you fail, you will be deported back to Iran to be killed. Kasi mapagkunwari ka. Isipin mo kung ganun ang testing sa atin. 150 Bible questions. At hindi ka pumasa, impyerno ka. Type mo. Buti na lang, isa lang ang tanong sa atin, sino si Jesus sa'yo? If you fail, alam mo na. Tama? Andiyan pa tayo? Good. Now, let's go to the second. Huwag kayong magalala. 5:30 tayo natapos. Anong setting ng ating mind? Anong setting ng ating mind? Pasensya na kayo, importante maintindihan natin to kasi sayang naman, andito na rin naman kayo. Sana maintindihan natin ito mabuti, ha? Kaya huwag niyo tulugan, sayang. Okay, balik tayo dito. Sabi niya, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and raised up on the third day. Biglang nagkikwento na si Jesus. Siyempre, tapang na yun po. Ako, mamamatay ako, magsasuffer ako. Teka. Yung alam namin Christ, tingnan mo, doon nyo maintindihan, hindi niya talaga lubos na intindihan yung revelation sa Kanya. Yung alam kong Christ, siya yung parang David eh. He will conquer the land and He will win and He will be the king. Tama? Yun ang kalang initial na naintindihan. Kaya sabi ni, nung sinasabi ni Jesus, mamamatay ako, magdudusa ako. Abay, sagot niya ganito. Peter took him aside. Tinabi ba naman? Sabi niya. At nirebuke niya si Jesus. Can you imagine? Nirebuke niya si Jesus. Eh sabi gano'n, God forbid, Lord! Tinabi pa sinigawan naman. Bago ko nalamang sinigawan? Exclamation point to. Nakuha ninyo? God forbid, Lord! Sabi niya, this shall never happen to you. At sabi niya, pero si Jesus, biglang, tingnan niyo ako, ang pundasyon ng church ay si Pedro, yari na tayo. Bakit? Sabi niya kay Peter, pwede ba? Tumabi ka, Satanas? At type niyo, exclamation point din. Hindi sabi niya, tabi-tabi ka, Satanas. Pwede ba? Tumabi ka, Satanas! Bakit naman ganun? Sabi niya, you are a stumbling block to me. Yung word na stumbling block, you are a temptation to me. Sabi niya, for you are not setting your minds on Christ, on God's interest, but man's. Ano ibig sabihin? Now, here's the point. Ito si Peter, ang intindi niya, iba. Yung sa pagiging Christ at pagiging son of the living God. Ang isip nila, babalik na ang restoration na ng kingdom ng Israel. Pero hindi niya naintindihan, alam mo Peter, parehong-pareho ka nung tinetempa ko ni Satan sa wilderness. Ang sinasabi niya, lumuhod ka sa akin at ibabalik ko ito sa lahat. Hindi niya naintindihan, I don't need the world. I need to save the world. They need me. I am the only way for them to be saved. I need to suffer on this. I need to die on them. I need to take all this cross in order for them to be saved. It cannot be achieved by just doing things na parang ito gagawin ko para makamtan ko tong lahat. You're wrong, Peter. You are Satan to me. Because your interest is not on God, but on yourself. Your ways is not on God, but in yourself. Kaya minsan akala natin, we're doing things religiously na ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, demonyo ka, hindi yan. You have to follow me. If you truly understand that I am the Christ, I am the Savior, then you have to trust me that I will do and save you. Not what you will do, but what I will do. Nakuha ninyo? Hindi ikaw, ako ang magliligtas sa'yo. Kaya pwede ba Satanas, tumabi-tabi ka? Kaya pag tinignan mo, buti sana kung nirebuke lang, Peter, you're wrong. Hindi, talagang in-address Satanas. Ang lupit, sabi ko, Lord, ganun lang. Kaya ang mundo, naintindihan nyo, last week, sabi natin, dalawa lang yung pamilya ng demonyo, pamilya ng Panginoon Diyos. At alam mo kagad, kung obvious na kagad yan, bakit? Yung interest mo, nasa Diyos. Hindi sa lupa. And alam nyo ba, marami nagpupunta sa church gathering tulad nito? Hindi naman Diyos ang hinahabol nila. Anong hinahabol nila? Para may mabentahan sila ng insurance. Para may mabentahan sila, makilala nila para yung iba maloko nila, mabentahan ng cake na halagang 10,000.
Kaya lang down payment agad, bago i-deliver. Nung bayad na, hindi mo siya makita. Naglaho siyang parang cake. Ang daming nangyayaring ganyan. Hello? Yung iba napunta para ano? Utangan. At pagkatapos mangutang, hindi mo sila makikita. All in the name of the Lord. Kaya mag-iingat po kayo, hindi ko mo Christian na nagsabing Christian sila, maniniwala ka na kagad. Ang dami hong peke. Nagkakaintindihan? Yung iba naghahanap lang ng maliligawan. Nung mapasagot na nila at napangasawa na, wala nang interest sa Diyos. Kasi nakuha nila yung gusto nila. Kaya nakakaawa ang marami, nabibiktima. Kaya friends, I'm telling you this. You're Satan. Your interest is not on God, but on this world. Kaya ganun palang sinasabi ng Diyos. Pero wag na wag kayo magsasabi sa mga tao, Satanas ka, wag ganun. It's just a matter of reminding ourselves, Lord, tulungan niyo kung wag po akong sumunod kay Satanas. Tulungan niyo po ang interest ninyo, ang aking panguunahin. Kaya dito niyo maintindihan kung bakit ang Christian, ang unang epekto sa kanila, nagkakaroon sila matinding uhaw sa salita ng Diyos. Napansin niyo ba yun? You want to know God more. You want to understand the gospel, the Word of God. Then nagkakaroon ka ng totoong uhaw ng panalangin. Asking God for guidance, for wisdom. Asking God for anointing that you may understand His words. Walang exemption. Hindi mo pwede sabihin, hindi ako marunong magbasa. You know why? Si Anne Preston sa Great Britain. Katulong, hindi nakapag-aral. No read, no write. Sabi niya, Lord, I want to know you more. I want to understand your word. Lumuluhod. Nagpe-pray, Lord, what is this? What is this? Hanggang sa nakabasa ng Bible. Pero hindi makapagbasa ng newspaper. Sabi niya, totoo ba yan? Talaga marunong ka magbasa? Nakaka-memorize pa ng passages. Tapos pinasubok sa kanya, basahin mo tong dyaryo. Sabi niya, hindi ako marunong. Pero ito familiar sa akin. Parang Lord. Pero hindi yung Lord ko. Bakit? Walang apoy sa puso ko eh. Kasi pag ginabasa ko yung Lord ko, nag-aapoy eh. Nung tinignan, o nga, Lord Byron nakalagay. And alam nyo, nakakabasa sila. Kaya walang excuse. Walang excuse. Ako kahit nakapag-aral ako, hindi ko masasabing na magaling ako umintindi. Hindi ho. Nagugulat na. Pag hindi ko naintindihan talaga, Lord, tulungan niyo naman po. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba ibig sabihin nito? Lord, ano ba ibig sabihin nito? And you know that God is really at work because He's the one explaining. Alam niyo, wala sa talino ng tao. Kaya nga, doon niyo maintindihan, Lord, yung interest mo ang gusto ko. Please open my eyes. Please, Lord, help me. Hindi ko to kaya on my own. Kasi atin ako ng Bible study, nag-aaral ako ng hermeneutics. So, ang mahalaga, gusto ko makilala si Jesus. And you will know. And you will know. There were times na ina-atake yung Trinity. Hindi ko talaga alam paano sagutin. Lord, paano ko sasagutin? Talaga bang kayo ang Diyos? Kayo ba talaga? Anong galing ng Diyos? So biglang binigyan ako ng verse. Pinuntahan ko agad. O nga no. Tapos meron noon pagtatalo tungkol sa healing. Sabi niya, Lord, lagi ako nagkakasakit eh. Baka mali talaga ako. Di ba dapat laging malusog ang Christian? Binigyan ako ng Diyos out of the blue. Galatians chapter 6 verse 13 and 14. Sabi niya, out of bodily illness, I preach to you the gospel. Si Paul may sakit. Nagpipreach ang gospel. Ay, salamat Lord for your encouragement. Hindi ako iba. Minsan kasi kung ano nung turo siya sabi, hindi ka na magsasuffer because Jesus suffered on the cross. Yes, hindi ka na magsasuffer sa impyerno. But it is our excitement that though we are suffering here on earth, we know that my Savior suffered and it's a great privilege for me to suffer in His name. That's maturity. Hindi yung, matured na ako, hindi na ako dapat nagsasuffer, hindi na ako magkikarry ng cross, hindi ko na kailangan yan because Jesus Christ did all of that for me. Hindi totoo yan. Tingnan ninyo. Ano sabi nila? And they took His advice and after calling the apostles in, they flagged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. Look at what they said. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. And every day in the temple and from the house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. I knew Jesus. I am willing to die for Jesus because it's a great privilege that my Savior died for me and I'm given the privilege to share in His suffering. Yun ang Christian. Ngayon ang Christian gusto, bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord, more money Lord, more money. Naging greedy.
Hindi naman masamang i-bless tayo ng Diyos financially. Hindi masamang ma-bless tayo materially. Pero what's the point of all those blessings if not for us to grow in Jesus and advance His kingdom, because that is our calling. Amen po? Hello? Minsan nawala na tayo sa wisyo. Teka muna. Kung naintindihan mo yan, yung mindset natin iba na. Kaya sabi ni Paul, therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on the things above. Anong naiisip mo ngayon? Talaga bang si God? O yung kakainin mo mamaya? Anong naisip mo ngayon? Magkikita kayo mamaya, may date kami. Yan ginagamit ko, hindi kayo to ha, yung sa service sa 6 o'clock. Pero, anong iniisip mo ngayon? Ang tanong, Lord, iniisip mo talaga si Lord? Yung bagay ng Diyos? O ang iniisip natin, ano oras siya matatapos? Pag-isipan niyo mabuti. Now, look at this. Kaya nga, therefore I urge you, brethren, if you do understand the gospel, sabi niya, offer your bodies, not your minds, your whole body, as living sacrifices. Imagine, living sacrifices. Pag-sacrifice, patayan. But when you say living sacrifice, every day of your life, you are to die to your preference and follow God. Amen? Kaya sabi niya, do not conform into this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung mindset mo bago na. Ano yung mindset mo? Then you will prove that God's will indeed is perfect, holy, and acceptable. Amen? Biglang, Lord, talagang iba ka. Iba yung will mo. Praise God. Di ba? Kakaiba yung effect kasi naintindihan mo ng bigla. Kaya naman, kahit anong dumating na bagyo sa buhay, we do not lose heart. Bakit? Bagamat our body is decaying, our inner man is being renewed day by day. For moment, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Bakit? Because our mindset is now focused on what? Not on the temporal, but on the eternal. Pag-isipan ninyo, ang buhay natin, sandali lang yan. Hindi mo napansin? Ang bilis, no? Kanina pinag-usapan namin, mga edad namin Parang yung kuya ko, ganun na edad. Ako, ganun na edad. Yung lahat kami, tumatanda na. Mukha na lang namin di nagbabago. Joke lang. Pero one thing is sure, lahat tayo. Ano sabi ng kanta? Tatanda at lilipas din kayo. Sorry. Lahat tayo. Naintindihan? But focus on the eternal. Lord, kahit tatanda ako, I will be for eternity. I'll be passing by. Amen? So let our mindset be there. Huwag natin masyado pag-usapan, mahal naman ang gasolina, sa Tuesday, tataasan naman. Huwag kayo doon magtumingin. Nagpo-problema ka sa gasolina, wala ka naman sasakyan. Ang ibig sabihin, the Lord will take care of that. Just focus on what God wants us to accomplish. That's Christian life. Amen? And finally, ito mabilis na tayo kasi, ito na, sabi ng Panginoon Diyos. Let's go to the, kaya anong real mindset? We set our minds on what is most important to Jesus. So, finally, real walk. How we live our lives. And this would be very fast. Ang sabi niya, paano ba tayo mabubuhay? Now, let's look at this. Then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Alam niyo, akala ng ibang tao, pagka sinabi gano'n, if you want to follow me, kasi kung sumunod, deny yourself. What do you mean by deny yourself? Ano ibig sabihin ng take up your cross? Ano yung magsusot ka lagi na may cross? O follow me? Ano ibig sabihin nun? Alam niyo, ang simple lang, para mabilis tayo. God wants us to have a 3D Christian life. 3D. Kahit saan anggulong tingnan, Christian ka talaga. One, you have to deny yourself. It's not about you. It's all about Jesus. Amen po? Then sabi niya, take up your cross. Yung word na take up your cross, sa mga panahon na yon, the moment you see a person carrying a cross, that person is dead. He's a walking dead person. Patay na yan. Okay ba yan? Patay na yan. So in other words, it's not about us. It's not about our survival. It's all about His purposes. Then follow me. Do what I'll tell you. Bigla tayong binigyan ng mission. May mission tayo, kaya itong tatandaan ninyo, ha? Pakisabi sa katabi mo, you are immortal until the mission is accomplished. Okay?
Hindi ka mamamatay. Kaya huwag isipin, nanghihina na ako, ano na, parang sakit na ng tuhod ko, sakit na ng balakang ko. Oy, huwag ka mag-focus dyan. Hanggat hindi tapos ang mission mo, hindi ka mamamatay. Kahit masakit ang likod ko, okay lang, masakit lang yan, pero hindi ka mamamatay. Kahit sakit na tuhod ko, huwag ka madala yan. Kanina nga, lumuhod ako, hindi ko alam, natatayo pa ako eh. Kinabahan nga ako, sabi ko, Panginoon, kakatayo pa ba ako? Huwag mong pasinin yan, basta tumayo ka sa akin. Bakit? We are immortal until our mission is accomplished. Kaya don't focus on your pains. Don't focus on yung mga weaknesses. You focus on the strength of God. Amen? Amen. Focus on the strength of God. Now, kaya ang sabi ng Lord, tingnan nyo, ang ganda na sabi niya, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Alam niyo bang maraming tao until today, they're still seeking for life? Yung totoong meaning ng buhay. And anong kaysa nila hinahanap? By accumulating more possessions, but thinking that kung mataas yung kanilang net worth, may value yung buhay nila. Kaya tuloy pa nagtatanong tayo, para mabigyan mo siya ng totoong value, anong tanong natin kagad? Anong pangalan mo? Kaninong pamilya ka galing? Pag hindi nakuha doon, ano susunod tanong? Anong trabaho mo? Wow! Abogado ka? Wow! Pag sinabing, abogado po yung boss ko. Okay. Ano ka? Driver po. Okay. Tapos iba na yung tingin bigla, bumababa. Para akala natin, nandun yung posisyon. Wala doon. Wala doon. Tingnan niyo mabuti ha. Paano matatagpuan ang buhay? If you lose your life for my sake, then you will find life. Doon nyo lang maintindihan, until you see your identity in Jesus, you'll never find real meaning to life. Not your achievements, not your mga awards. Wala yan. Kahit na ang dami mong titulo. Kaya nga sabi ng Bible, what does it profit a man if he gains the whole world? And yet he does not find his identity in Jesus. His soul is lost. He didn't even know where to go when he dies. Di ba? Walang saysayan. Walang saysayan. Useless lahat yan. Yun ang sasabi ni God. For the Son of Man is going to come in His glory with His Father. Sabi niya, and with His angels, then He will repay every man according to his deeds. Anong klaseng deeds? Deeds identified in Jesus. Anong ibig sabihin yan? And let me end. Ito pong one of the top running backs in the nation sa Amerika is Heisman Trophy favorite, si Aston Ginty. Nakaupo siya, the Fellowship of Christian Athletes, to discuss ultimate transformation. He underwent and how he credits his faith for that change. I'd like to say that I'm a Christian, cleverly disguised as an all-American running back. Grabe yung kanyang identity, no? Sabi niya, Christian po ako. Nakasuot lang po ako ng isang all-American running back. Kaya kung meron man akong achievement ito, kasi Christian po ako. So, ngayon, sabi mo, if you're a businessman, Christian po ako. I'm disguised as a businessman. I am Christ in business. Estudyante po ako. Ako po'y Christian, disguised in a student body. Nakuha ninyo? So wherever you go, you know that your identity is in Jesus. Not in your position. Kilala ba kung sino ko, ha? Ako ang presidente ng homeowners. Nakstibay, ha? Hindi. If you understand who you are, I am a Christian. I am disguised as a president of the homeowners. Friends, I am a Christian. I am disguised as a congressman. Then I will pass laws that will honor Jesus. Remember, I'm a Christian disguised as a senator. I'm a Christian disguised as a mayor. I'm a Christian disguised as an employee. That people will know that even my boss will appreciate the services of Jesus because I am a Christian disguised in my position right now. I am a Christian disguised as a housewife. Kaya my husband will always honor Jesus because he sees Jesus in the way I act. I live as a wife. I am a Christian disguised as a husband, that my wife will desire always to be in love with Jesus because he sees the truth of Jesus in my life.
Is that your identity? I pray wherever we are, they will say, Christian ka ba? What makes you so different? What makes you so different? Hindi nyo kailangan kumbinsin ng taong Christian ka. They will know. Because they know you are in disguise. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, real walk means we live Christ-like. And as a body, we project to Jesus, who is the real Christ, the Son of the living God. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, kapatid, sino si Jesus sa'yo? Talaga bang siyang Panginoon mo at tagapagligtas? Masasabi ba that your confidence in facing death is because you know that Jesus is your Savior? Talaga bang nakikita mo siya as your Lord where you know that deep within your heart, you are to serve Him, you are to love Him, you are to submit yourself to Him? Kapatid, you ask yourself, talaga bang si Jesus ang Kristo? Kaya who do you say Jesus is? Ikaw, personally. Can you also honestly say, Lord, I belong to your body. I belong to you. Kaya naman, Panginoon, ang mindset ko ngayon ay kayo na. Kapatid, maaaring sabihin mo, hindi pa ako ganun eh. Then praise God. At least you know. And you know that you need Jesus. And ganun din, Lord, help me to find my identity in you alone. Where I will really find my joy. Because feelings changes. It's not permanent. But Jesus never changes. Kaya if you find your identity in your feelings, nawawala yan. Nagbabago yan. Find your identity in Jesus, who is the beginning and the end, who is the same yesterday, today, and forever. Now before I close in prayer, may I challenge everyone. Kapatid, kung hindi mo sigurado anong identity mo kay Jesus at hindi mo kilala si Jesus, then be humble enough to admit, Lord, hindi ko po kayo talaga lubos na kilala. I want to know you more. Kung ganun po ang loobin ng puso mo, be humble enough to admit it by raising your hand. Lord, I want to know you more. Yes, wag ka mahiya. Yes, Lord, I want to know you more. I want to really understand that you are my Savior, that you are my Lord, that it will really bring a little change in my life. Lord, oo, si Peter hindi agad nagbago, and yet, Lord, thank you that at the end of his life, indeed, he was a Peter willing to die for you upside down. Thank you, Jesus. Yes, kapatid. Yes, be honest. Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Lord, thank you, Lord, for these hands na nakataas, Panginoon, acknowledging they want to know you, Lord. They don't want to know religion. They want to know you personally, that they can personally declare, you are the Christ, the Son of the living God. Thank you, Jesus. Nang aming mindset is to please you. Ang mindset is your interest, not ours. Na ang aming Panginoon Diyos pamumuhay is totally identified in you, na willing to deny ourselves, taking up the cross, and following you, my Lord. Thank you, Lord. Father God, I thank you for all these hands. And I pray for them, oh God. I pray, Lord Jesus, to move into our hearts. Open their spiritual eyes. Open their spiritual hearts, oh God, that they may see you. Lord, reveal yourself to them, oh God. And allow them to leave the place rejoicing, Father God, because they knew that they're blessed because you revealed yourself to them, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. And I pray not only for them to have that revelation of who you are, but allow them to experience the reality of who you are, oh God, in their own lives. That they will leave the place declaring that they're Christians, disguised in whatever calling or occupation they have and position in life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May you bless them, oh God. May you empower them with the power of your Holy Spirit. And I pray also for the rest of the congregation, oh God. Allow us all, Father God, to reveal you,
to whoever people you allow us, Father God, to meet. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms Aguilar mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Praise God. Ito pong unang katanungan. Sa mga nakikita natin sa social media, parang laging may comparison at parang kailangan lagi tayong may bagong gamit. Paano po kaya tayo magiging kontento at ang focus natin ay yung mga eternal values na tinuturo ng Biblia? Ayan. Alam mo, hanggat hindi tayo nagiging masaya sa Diyos, kahit anong idagdag mo sa labas, hindi ka rin magiging masaya. Kaya ang Panginoon, ang pinakilala niya yung sarili niya. Kasi the moment you really come to know Him, makikita mo, siya ay sapat na. Kaya alam, minsan kaya tayo nauuhaw sa maraming bagay, hindi pa natin siya lubos na kilala at hindi pa natin siya nakikita as kung sino siya. Kaya minsan, ang isip natin, siya ay kagamitan para makamtan natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya sabi ng Lord, isuko mo yan sa Kanya. Kaya sabi niya, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Doon, ibibigay mo talaga yun sa Diyos. And it's a miracle of the Lord para alisin niya sa puso natin yung mga bagay na alam mong temporary lang. Dahil hindi naman din yun po nagbibigay ng sapat na kasiyahan. Kasi fleeting lang lahat yun eh. Ganda nung sagot mo, Pastor Bong. Ito po, pangalawang tanong. Paano dapat mag-respond ng isang follower of Christ sa mga criticisms at negativity ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo? Paano maipapakita yung love at compassion na kay Kristo? Ayan, nako, napakagandang tanong yan, Joms. Kasi una sa lahat, isipin mo ng mabuti. Kung tayo'y nasa Panginoon, na siya'y liwanag, naintindihan natin na wala tayong katinuan, na sapat na katinuan para kang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin mo sa 1 John, ang sabi niya, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang kadiliman. Ang sabi niya ganoon, kung tayo ay nagsasabing kasama natin ng Diyos, pero lumalatay sa kadiliman, na nagsisinungaling tayo. Now, alam niyo karugtong niyang bigla? Dapat aminin natin tayo makasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, wala sa atin ang katotohanan. So ano ibig sabihin? Wala tayong patutunayan sa Diyos. The moment we understand na siya yung liwanag, alam natin, wala pala ako, marumi rin pala ako. Kaya every time na kinikriticize ka ng tao, ang natututunan mo, wala naman akong patutunayan eh. Pero kung totoo yung sinasabi niya, then kailangan ko magbago. Praise God. Ginagamit siya ng Diyos para magbago ako. Kung hindi naman totoo yung sinasabi niya, then maaaring ito ay babala sa akin para hindi ko yun magawa. Kaya yung mga criticism na yun, para sa aking ikabubuti yun. Kaya naman, mamahalin ko sila. Magpapasalamat ako sa Diyos na mayroong mga taong ginagamit siya para ipakita sa akin saan ako pwedeng maging bumuti pa bilang lingkod at bilang anak ng Diyos. Amen. Ito po, pangatlong tanong. Ngayong talamak ang division sa mundo dahil sa mga kanya-kanyang opinion o paniniwala, paano magiging instrumento ang mga Kristiyano upang maging simula ng pagkakaisa at pagkakaunawaan? Ayan. Una-una, alisin na natin sa isipin natin, magkakaroon tayo ng totoong pagkakaisa. Hindi mangyayari yan. Kasi maging si Jesus, sabi niya, I came to bring division. Kasi nga, iba maniniwala sa kanya, iba hindi. Pero, itong pinakamaganda, let your gentleness be known to all men. The Lord is near. Ang makita nila yung katotohanan ni Jesus sa atin, then sa mga pag-aaway-away, keep your composure. Keep gentle, knowing that God is with you. At ganun, kung ano yung maiaambag mong may sense, at sinabi sa inyo na sabihin mo, then do it. Kung wala naman, tahimik ka na lang. And just learn to to ask for God's perfect timing when to speak. Para na sa ganun, pag nagsabi ka, hindi ka nagsabi ng walang katuturan, kundi may sense na makakatulong para sa kanila. So dahil dyan, Pastor Bong, maraming salamat sa pagsagot ng aming mga katanungan. At ilang araw na lang po ang nalalabi at muling magaganap na naman ang IDC this coming January 23 to 25, 2025. At para po sa mga wala pang IDC tickets, maaari po kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos. Konting tickets na lang ang nalalabi, so make sure to register. At para naman sa mga may ticket na, pwede na kayong mag-register ng inyong workshop. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit
idc.org.ph. Pero teka muna, ang IDC Limited Edition merchandise ay maaari nang mabili sa CCF main lobby. Make sure to drop by. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless. Praise God.